Likas yaman ng Timog Silangang Asya. Mula pa noon hanggang sa kasalukuyan, ang uri ng pamumuhay at gawain ng tao ay nakaangkop sa kanyang kapaligiran. Pagsasaka ang karaniwang hanapbuhay ng mga taong naninirahan sa kapatagan, at pangingisda naman ang ikinabubuhay kung nakatira sa mga baybayin. Tunay nga na ang ganitong ugnayan ng tao at kapaligiran ay isang natural na prosesong ipinagkaloob ng kalikasan upang ang lahat ay mabuhay. Ugnay-unawa. Ug-ugnayin ang mga pangungusap sa hanay A na tinutukoy o inilalarawan sa hanay B. Ang minsang binansagang Farther India at Little China dahil sa impluwensya ng mga nasabing kultura at kabihasnan nito. Timog Silangang Asya. Ang kontinenteng may pinakamalawak na kalupaang sakop sa buong mundo at pinaninirahan ng maraming tao. Asya. Tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng daigdig. Heograpiya. Kilala rin sa tawag na Circum-Pacific Seismic Belt, lugar na nagtataglay ng maraming hanay ng mga bulkan. Pacific Ring of Fire. Tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera ng isang lupain sa loob ng mahabang panahon. Klima. Ang Timog Silangang Asya at mga bansang nasa torrid zone ay biniyayaan ng tropical rainforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw. Natatandaan pa ba ang mga bansang bumubuo sa Timog Silangang Asya? Tic-tac-toe. Buuin sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hinihinging kasagutan. Timor-Leste, Thailand, Jakarta, Singapore, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Manila, Cambodia, Laos, Brunei. Likas na yaman. Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga yamang nagmumula sa kalikasan at maaaring makapanatili kahit walang gawing pagkilos ang tao. Ang mga layunin para sa araw na ito ay naibibigay ang kahulugan, mga uri at halimbawa ng likas na yaman, napapangkat ang mga halimbawa ng likas na yaman ayon sa uri nito, napupunan ang graphic organizer ng makakayang gawin upang mapangalagaan ang likas na yaman. Maaring uriin ang mga likas na yaman sa iba't ibang paraan. Mga halimbawa at uri ng likas na yaman. Jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang matukoy ang mga uri ng likas na yaman. Yamang lupa. Ito ay yamang galing sa lupa, hayop man o halaman. Yamang tubig. Ito ay mga yamang nanggaling sa tubig. Yamang gubat. Ito ay mga yamang nanggaling sa gubat. Yamang mineral. Ito ay mga yamang makikita sa kuweba o sa kailaliman ng lupa. Uri ng likas na yaman batay sa pinagmulan. Biotic. Ito ay nagmula sa mga buhay o organikong materyal. Kasama rito ang mga hayop, kagubatan, fossil fuels tulad ng coal at petroleum. Abiotic. Ang mga likas na yaman na nagmula sa mga hindi buhay at di-organikong materyal. Kasama rito ang lupa, tubig, hangin at mga bakal tulad ng ginto, pilak at tanso. Biotic o abiotic.
Uri ng likas na yaman ayon sa katangian nitong mapalitan o maparami sa likas na pamamaraan. Renewable resources. Ito ang mga bagay at organismo na kayang palitan o maparami ng kalikasan sa maiksing panahon lamang. Halimbawa, pananim, mga puno, mga halaman at katubigan, mga hayop sa lupa at sa tubig, tubig sa mga ilog, lawa at estuaryo, hangin at sinag ng araw. Non-renewable resources. Likas na yaman na hindi kaagad mapapalitan o mapaparami ng kalikasan. Halimbawa, ang carbon, langis at natural gas ay inaabot ng milyong taon ng proseso upang mabuo ang mga materyal na ito ng kalikasan. Mga mineral at uri ng metal na minimina. Tubig na kinukuha sa ilang mga akwipero ay hindi rin agad na pararami. Renewable o non-renewable. Bakit mahalaga ang mga likas na yaman? Tumutustos sa pangangailangan ng mamamayan. Pinagkukunan ng mga hilaw na materyales. Magbigay ng mga magagawa mong paraan upang mapangalagaan at mapangasiwaan ang mga likas na yaman ng bansa. Suri pili. Bakit mahalaga ang mga likas na yaman sa isang bansa? Sapagkat ang likas na yaman ang tumutustos sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ang likas na yaman ang pinagkukunan ng mga hilaw na materyales. Malaki ang bahaging ginagampanan ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga tao. Mas higit na napaunlad ng tao ang antas ng pamumuhay at natutugunan ng pangunahing pangangailangan. Kung kayo ang mag-iisip ng pamamaraan, ano ang inyong gagawin upang higit na mapakinabangan ang likas na yaman at makatulong sa pag-unlad ng ating bansa? Gagamitin ng wasto ang mga likas na yaman upang makatugon sa pangangailangan ng tao.